Susunod ang 59 sa balon. Never late, never absent, ang senador ng pamilyang Pilipino, Senador Tito Soto! Salamat po. Maungiyan na rin, Pangasinan. Marami dito legit na permas. Kaya kilala niyo na ako. Ako po'y naging Vice Mayor ng Quezon City, naging Senador 4 na beses, 24 na taon tinala niyo ako roon. Marami kong ginawa para sa buong bansa. Marami rin akong ginawa para sa Pangasinan. At ando doon yung Calamity Fund, Family Courts, Mental Health Law, Philippine Drug Enforcement Agency, Solo Parents Act, Doktor para sa Bayan. Napakarami po na 259 principally authored and principally sponsored laws para sa Pangasinan. Magandang pinagyayabang ko na ginawa kong lungsod ang Ordaneta. Sapagkat dati, pang-municipality lang ng Ordaneta, ginawa kong Ordaneta City yun sa Senado. So, salamat po, salamat. Ngayon, ano gagawin mo? Kung sakasakali, history mo ito. Pag ako'y pinaling nyo sa Senado, ako ang kauna-unahang senador ng Pilipinas mula kila Quezon hanggang ngayon na mapupunta sa Senado ng 5 beses. Ang dati, tatlo lang kami natin na 4 na beses na 24 na taon. Si Senator Lorenzo Tañada at si Senator Pangpelon at ako. Pagka pinaling niyo ako, nag-iisa na lang ako na 5. At yung mga kasama ko sa 9th Congress, karamihan sa inyo, hindi pa pinapanganak noong 1992, lalo na si Alvin Binay, hindi pa pinapanganak noong panahon na yun. Yung 16 sa kasama ko ng mga senador noong 1992, sumakabilang buhay na. Kinuha na ni Lord. Meron pang 8 natitirang kasama ko. At tanong nila, anong gagawin mo? Dami mo nang nagawa. Aba, marami pa. Una sa lahat, oversight. Doon sa mga ginawa namin batas, kailangan bantayan para tama ang pagpapalagalan, tama ang budget, tama ang paggamit. Pangalawa, naisip ko, ito pa ang kailangan ng bansa. Kailangan gawin namin batas ang 14-month pay. Hindi lang 13-month pay. Dahil yung 13-month pay binibigay sa katapusan ng taon, yung 14-month bibigay natin sa kalagitnaan ng taon para pagtulong sa matrikula at ng gastos ng mga pamilya. Diba? Pagkatapos, gagawin din natin batas at ipagpapawal ang fake news. Ang daming sinisira ng fake news na yan. Naku, mamaya makinig kayo kay Senator Tolentino kung anong klaseng fake news ang ginagawa sa atin ng China. At ang pinakamaganda rito, yung Presidential Drug Enforcement Authority ang gusto ko pong gawin. Yung aking Presidential Philippine Drug Enforcement Agency na ginawa ko dati, kailangan ayusin natin dahil yung pagpapatupad hindi nakuha Hindi nakuha ng mga nakaraan. Kailangan tingnan natin ng prevention at rehabilitation ng mga pinagpapawal na gamot. Sapagkat yung dating style sa illegal na droga na puro prosecution, enforcement, huli, patay, huli, papatayin, o huhulihin, pakasuhan, dismiss, wala mangyayari. Kailangan preventive program, preventive education para sa mga kabataan at rehabilitation para doon sa mga nalulung na. Nadagdagan ko pa, sapagkat ako'y ilang beses nyo ng hinalan, ang gagawin ko pag ako'y pinalik ninyo, yung sweldo ko buwan-buwan ng 6 na taon, hindi ko kukunin, ibibigay ko sa mga estudyanteng mahihirap para sa pag-aaral nila. So, track record, experience, kami po pag nangako, hindi napapako.
nung pandemic, isang taon mahigit, halos 2 taon, araw-araw pumapasok po ako, physically present. Hindi ako natakot sa COVID. Ano kung mamatay? Ano kung magkasakit? Binigay niyo sa akin trabaho. Sinasamahan ako lagi ni Senator Lacson at saka ni Senator Tolentino. Araw-araw pumapasok po kami. Ngayon, sabi ko sa loob-loob ko, at ito rin advice ko sa inyo, huwag kayong matakot sa ganun. Sapagkat ang Panginoon Diyos masyadong marunong para magkamali. Ang Panginoon Diyos masyadong mabait para hindi niya kami tulungan at hindi kayo tulungan. Kaya pagka hindi mo alam ang pangyayari, hindi mo nakikita kamay niya, hindi mo na alam kung anong plano niya, magtiwala ka sa puso niya ang Panginoon Diyos. Yun lang, Pangasinan, mabuhay ang Tagubang, mabuhay ang Pangasinan! Isang malakas na sigawan, Senator Tito